pag-usapan po natin si Eden Santos. Sino ba ho si Eden? Si Eden Santos po ay reporter ng Net25. Ito po yung TV station ng Iglesia ni Cristo. Ha? Mantakin ninyo ha. Yan ang TV station ng Iglesia ni Cristo. Pero siya po ay pinalayas ng PCO sa Malacanang Press Corps. At syempre, ang dahilan dyan, napakadami niyang mga tanong na hindi masagot ni Auntie Claire. At dahil sa hindi masagot ng mga tanong, talagang minabuti na siguro ni Auntie Claire, busit na siya, palayasin nga yung Eden Santos na yan sa Malacanang. Alam niyo yung pagpapalayas kay Eden Santos, yan ay pagpapakita na hindi naintindihan ni Auntie Claire at ng PCO kung ano talaga ang papel ng media. Alam niyo po ang media, kaya tinatawag yan na Fourth Estate, sila po talaga ay tagabantay ng gobyerno. Hindi po yan naghahaliluya sa mga the powers that be, bagamat marami talagang bayaran din sa mainstream media na yan ang gawain. Kaya nga po nauuso yung bayaran sa media para imbis na gawin ang trabaho ng media na punahin kapag mali ang mga taong gobyerno, sila ay pupuri lang ng pupuri. At alam naman natin na itong administrasyon ng Marcos Jr., dahil nga po siya ay dugong Marcos, ang gusto nila sa media ay hallelujah at hosana lang sa Marcos regime. Kung naalala nyo ng panahon ng Marcelo sa ama niya, talagang ang media naman talaga ay hallelujah lang ng hallelujah. Wala talagang kahit sinong kumukontra. Baga meron din, no, naalala ko yung mga pangalang Arlene Babs, no, si Nines Cacho Olivares, no, at saka yung tinatawag natin Mosquito Press, no. Nandyan sila Jake, no, sila, ano bang pangalan ni Jake, yung nagsimula ng Malaya. Tapos yung Mosquito Press, yan yung pinagpapasapasahang mga periodiko kasi nga, yan yung mga alternatibong media na hindi mainstream. Lahat kasi ng mainstream media ng mga panahon na yon, kasama ng TV, ang radio at ang mga periodiko, ay hawak ng gobyerno, kundi man kaalyado ng gobyerno. Kaya ang media, imbis na bantayan ng gobyerno, naging mouthpiece lamang ng gobyerno. No? So wala halos pumupula. Kung hindi nagkaroon ng Mosquito Press, ay hindi pa magkakaroon ng kontra na media sa gobyerno ni Marcos Jr. So hindi po ako nagtataka na pinaalis nila si Eden kasi ayaw nila yung mga tanong na hindi maisagot. Ang totoo niyan, kaya walang sagot, wala talagang sagot. Bakit? Walang sagot yung presidente. Walang plataforma yung presidente. Walang direksyon yung presidente. Natural, kapag ikay may tinanong tungkol sa pulisiya at sa direksyon ng bayan, ano isasagot ng spokes? Kung wala naman talagang direksyon at wala naman talagang pulisiya. So, in fairness, hindi naman kasalanan ni Auntie Claire yan. Kasi ang spokesperson is only as good as the principal. Kung wala naman talagang ginagawa ang principal, anong sasabihin ng spokes? Pero sa tingin ko nga, ang nagiging papel ngayon ni Auntie Claire, dahil wala namang programa itong gobyernong ito, kundi siraan ang oposisyon at maghanda para sa 2028 at Marcos Forever, talagang ang tanging papel lang niya ay warakin ng oposisyon. Kaya nga, kung titignan niyo mga press briefing ni Auntie Claire, walang report tungkol sa achievement ng gobyerno. Puro lang paninira sa mga kalaban sa politika at kasama na nga ako doon. No? Sabi ko nga, ano ba naman yan? Ako ay asylum seeker sa Netherlands. Ilang beses na ako nabanggit sa Malacanang Press Corps. Hindi naman dapat, no? Dahil ako naman hindi na importanteng tao. Bakit pa ako pinaggugugulan ng panahon? Wala naman ako. Ordinaryong asylum seeker lang naman ako. Pati ako, pinag-iinitan pa ng spokesperson ng palasyo, patunay talaga na talagang siguro wala naman silang balitang maibibigay sa taong bayan kung ano talagang nagagawa ng gobyerno para maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. So, ulitin ko po ha, Auntie Claire, J. Ruiz, hindi trabaho ng media na purihin ng gobyerno. Kaya naturingang Fourth Estate yan, sila yung magbibigay ng kontra ng mga posisyon nang sa ganon, maging balanse naman ang tingin ng taong bayan sa gawain ng gobyerno. Kasi kung wala namang magbabantay sa gobyerno, anong mangyayari? Talaga magmamalabi sa mga taong gobyerno. At yan nga po yung nangyayari kapag sinusupil ang media. Now, napaka-importante po talaga nitong malayang pamamahayag kasi alam naman natin na kapag ang mga individual na opinion ay pinagsama-sama, yan yung tinatawag na public opinion na napakalakas talaga magbatikos sa mga nagmamalabis na tao sa gobyerno. Pero siyempre, bago magkaroon ng opinion ng taong bayan, importante na makaroon sila ng access doon sa mga datos. No? Datos, at pwede lang yan makuha yung mga datos na yan kung meron tayong malayang merkadong idea. Kaya nga itong reaksyon na palayasin ng isang reporter na hindi nasasagot ang mga tanong, yan po ay nakakasira sa demokrasya. Dahil yung mga tanong naman ni Eden, hindi naman po yan pang PhD. Ordinaryong mamamayan lang yan. Ano ba yung mga naalala kong mga tanong ni Eden?
yung fake news, kung wala pa palang nabe-verify na source ng fake news, hindi ba pati ang spokesperson pwedeng maging source ng fake news? Totoo naman. Kasi ang dami-daming fake news naman talaga kinakalat ni Ante Claire. Ano ba yung mga tanong niya? No? Well, tinatanong lang niya, nasan ba yung, ano ba yun? Yung bahay, silungan ba yun or something? Saan yung mga address na yan? Kasi pinagyayabang na merong 600 plus bahay, silungan. Di saan? Nang makita natin kung merong ganyang mga proyekto nga. No? Alam mo ko, nanggaling ako dyan, Ante Claire. At swerte ka. Ang Malacanang Press Corps, wala ng Pierre Nada. Wala ng Joseph Morong. Yun ang pinakamatitinik magtanong. Alam mo si Eden, ang tanong lang yan, tanong ng mga ordinaryong mamamayan. Nothing profound. So, sagutin lang yan on the basis of common sense. Pero yung mga Pierre Nada at mga Joseph Morong, talaga namang lalo na sa Pierre Nada, magtatanong yan para ipitin ka talaga. Alam mo, i-relate ko sa inyo yung karanasan ko kay Pia. Si Pia actually, marami mga taga-Malacanang na napikon. At dumating nga yung punto na dahil siya ay nakipagdebate kay Presidente Duterte noong minsan at naobserbahan ng marami na ang kanyang asta ay medyo bastos na dahil Presidente naman yung kadebate niya, pinaalis siya ng Malacanang. Ang ginawa ko noon, sinundo ko siya. Bakit? Kasi ang sabi ko, well, ako naman ang presidential spokesperson, siguro naman may kaya ko para mag-determine kung sinong papasok at hindi papasok sa aking Malacanang press briefing room. No? At ang sabi ko nga, well, mahihirap ang mga tanong ni Pia Ranada, pero mabobobo naman ako kung wala yung mga tanong na nanggagaling sa isang Pia Ranada. Tanungin niyo si Pia, sinundo ko siya at ako magpapapasok sa kanya. No? Kaya lang, hindi ko siya nahanap. Pero lumabas talaga ako para hanapin nasan si Pia Ranada. Yung pala, ang hindi nagpapapasok, yung isang USEC in charge of Malacanang grounds. Sabi ko, bahala kayo. Basta ako, ang aking press briefing room, I will determine kung sinong papasok at sinong hindi papasok. No? Mabobobo ka kasi kung puro hallelujah lang ang tanong ng mga Malacanang press corps. Alam niyo yung Malacanang press corps dahil Malacanang nga is the most powerful, no? The president is the most powerful public official. Yan ay creme a la creme. Lahat ng mga pinakamagagaling na reporter diyan ina-assign sa Malacanang. Obvious naman dahil ang kino-cover mo presidente ang pinaka-influential at pinakamalakas, no? Makapangyarihan na opisyal ng gobyerno. So, tama lang na bilang isang spokesperson, humanda ka sa mga tanong na mahirap talagang sagutin. Pero ang pagkakaiba namin, ang kasagutan sa mga mahihirap na tanong, binibigay din ni Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi abogado, so lahat ng ginagawa niya within the legal framework. So ako, hindi ako magkakamali sa aking sagot if I stick it out with the legal framework kasi alam ko naman na ang presidente hindi naman lumalampas sa legal framework. So, ang problema mo, Ante Claire, yung iyong presidente, hindi ko alam kung anong framework ang ginagamit. At saka hindi ko alam kung anong messaging ang ginagawa niyo sa PCO. Ang messaging niyo kasi minsan na palengke, minsan ano ba huling pinuntahan niya, mga doon sa fishport ng Jensen. Hindi ko maintindihan ano yung messaging na yan. Yung mga fishport na yan, proyekto na yan ng mga ibang administrasyon eh. So hindi mo na po pwedeng ipagyabang yan na ikaw ang nagsimula niya mga proyekto na yan. No? Tapos yung mga palengke, lalo lang mabubusit ang taong bayan kasi nga ang problema, pupunta ka sa palengke pero walang tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi lang dahil sa inflation, kung hindi talagang pangit ang ating productivity ng ating agricultural sector. At wala namang ibang pwedeng sisihin dyan dahil 2 o 3 taon sa Agriculture Department, ang nakaupo ay si Presidente mismo. So kung tayo may problema pagdating sa productivity ng sektor ng agrikultura, isisi natin kay Marcos Jr. at sa walang iba dahil siya mismo upumpo bilang isang kalihim. Sa totoo lang, ng mga panahon na siyang umupong kalihim, ang sabi ko nga, mabuti yan kasi siya na pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan. Kapag merong kinakailangan ng sektor ng agrikultura, di action agad dahil presidente ang kalihim ng departamento. Pero wala pong nangyaring reforma sa sektor ng agrikultura. Inaasahan ko talaga na madodoble yung ating mga irigasyon, no? Dahil 50% pa lang ang ating mga kabukiran na merong patubig. Wala naman nangyari, no? Parang walang mga bagong irigasyon na nagsisimula. Yun nga, pinagyayabang niya na gagamitin natin yung tubig baha. Well, ang solution po dyan, hindi yung pangako lang na gagamitin ng tubig baha. Tuloy ang mga tao, ino-okra yung kanyang sinasabi kasi hindi nila maintindihan kung paano mo iipunin yung tubig baha at gagamitin for later on. No? Dapat kasi in-explain niya na unang-una, magkakaroon tayo ng master plan.
lahat ng ating mga flood control, dapat yan coordinated na ang punta ng tubig sa isang imbakan ng tubig. At ang gagawin muna natin dyan, napakalaking reservoir. Kasi kung wala ka namang reservoir o pag-iimbakan ng tubig, wala ka naman pwedeng pag-ipunan. At hindi ka makakaipon ng tubig para gamitin nga kung kinakailangan na sa panahon naman ng pagtuyot. No? So ang punto ko is, alam nyo yung mga media, they are the messengers. At ang sinasabi nga natin, do not shoot the messengers. Kasi sila yung mga ordinaryong mamamayan lang na itinatanong ang nais matanong na mga ordinaryong mga mamamayan. At itong si Eden, hindi siya PhD material ha. Siya ay ordinaryong mamamayan. Kumbaga, ordinaryo siya na mga tanong niya ay tanong talaga ni Juan de la Cruz. At ano naman ang sama na sagutin ng spokesperson ng Malacanang? Alam mo, sa totoo lang, kung hindi alam ang sagot, sabihin hindi alam at itatanong sa departamento. Ilang beses na rin ako nagsabi ng ganyan. Pero mahirap kasi pag nagbobola. At ang napapansin ko, ang daming pagbobola nga sa mga press briefing. Alam nyo nga po, creme ala creme nga yung Malacanang press corps. Yan ay pinakamagagaling na reporter. Hindi kayo po pwedeng mambola. Kahit ano pa ngayon ang binibigay nyo sa press corps. Alam nyo ngayon kasi, ang daming mga biyernes na kukuha ng mga miyembro ng Malacanang press corps. Unang-una, libre na raw ang tanghalian ngayon. O, buffet style pa. Walang ganyan nung panahon ko. Nagpapakain kami pag may special occasion, pero wala kaming budget para pakainin yung Malacanang press corps araw-araw. O I could imagine dahil meron silang libreng pagkain araw-araw, pag sila yung nag-party, Christmas party, birthday party, bongga din. Diba? At saka siyempre, ang ganda-ganda na raw ngayon ng new executive house kung saan naroroon yung press briefing room at saka yung press room ng Malacanang, no, dahil ginawa ng moderno ng Lisa Araneta, no, Marcos, no. So ang ibig sabihin ko, malapit na nga sa inyo ang Malacanang press corps dahil nga ang dami niyong binibigay na biyernes sa kanila. Alam niyo yan, libreng tanghalian, hindi mangyayari yan sa Europe at sa Amerika. Kasi magiging labag yan sa ethics dahil kapag kayo tumatanggap ng regular na biyernes sa pamamagitan ng pagkain sa inyong news source, di ba parang suhol yan. Kaya walang ganyan, walang libreng lunch sa White House press corps at saka sa 10 Downing Street press corps ng United Kingdom, no? Dahil labag nga yan sa ethics. Pero yan, nangyayari nga po yan sa Malacanang press corps now.